Okay, andito na tayo. Sa ating huling talakayan, pagdudugtungin na natin ang lahat ng natutunan ninyo. Hindi na ito tungkol sa mga hiwa-hiwalay na konsepto, di ba? Ngayon, bubuin na natin yung isang kumpletong sistema. Ito na yung sandali kung saan lahat ng piraso ay magkakaroon ng saysay. Ito yung tanong na alam kong nasa isip niyong lahat. Wala ko nyo na yung mga pyesa, gets nyo na yung bawat isa, pero paano nga ba sila nagiging isang, alam mo yun, isang malakas na makina? Kasi ang totoong kapangyarihan ay nasa koneksyon, at yan ang bubuuin natin ngayon. So, heto yung magiging roadmap natin, simple lang, uumpisa natin sa pagtingin sa marketing bilang isang sistema. Tapos, titingnan natin kung paano nag-uugnayan yung bawat parte, paano to ginagawa sa totoong buhay, at ano ba yung pinagkaiba ng success sa failure. And sa dulo, pagsasama-samahin natin lahat sa isang very practical na example. Okay, unang-una at pinaka-importante sa lahat, kailangan nating baguhin ang pananaw. Ang social media marketing ay hindi isang checklist na checkan mo lang. Isipin niyo siya bilang isang makina, isang bagay na buhay, dinamiko, kung saan bawat parte ay mahalaga. Isipin niyo to, isang makina. Yung bawat tornilyo, bawat gear, may sariling trabaho. Pero hindi aandar yung buong makina, ibig sabihin hindi uusad yung negosyo kung hindi sila sabay-sabay at magpakaugnay na gumagana. Gets? At heto na yung 6 na pangunahing piyesa ng ating makina. Ang strategy, yan yung destination mo. Ang audience, yan yung GPS mo, yung magsasabi ng tamang daan. Yung platforms, yan yung sasakyan. Siyempre, kailangan ng gasolina, yan ang content. At kung gusto mong bumilis, kailangan mo ng ads, yan ang turbocharger. At yung buong proseso, yan ang growth, yung mismong biyahe. Bawat isa may critical na papel. So paano nga ba nag-uusap-usap yung mga piyesang to? Dito nakasala lahat, guys. Ang tagumpay, hindi yan tsamba. Resulta yan ng isang malinaw na daloy ng diskarte kung saan ang bawat desisyon ay nagmumula sa naunang desisyon. At saan ba nagsisimula ang lahat? Palagi sa isang malinaw na layunin. Hindi pwedeng gusto kong lumago. Anong klaseng paglago? Dapat smart goal, specific, measurable. Kasi paano mo malalaman kung nananalo ka kung hindi mo nga alam kung anong itsura ng finish line, di ba? Balik tayo sa analogy ng makina. Isipin nyo yung smart goal bilang manibela ng sasakyan. Yan ang nagdidikta ng direksyon. Bawat desisyon mo, anong platform gagamitin, anong content gagawin, anong ad ilalabas, dapat lahat yan sumusunod sa direksyon ng manibela. Kung hindi, iikot-ikot ka lang, walang mararating. Okay, hawak mo na yung manibela. Ngayon, sinong isasakay mo? Sino yung pasahero? Ito na yung target persona mo. At hindi to basta babae, 25 to 30 years old. Kailangan kilalang-kilala mo siya. Anong problema niya? Anong pangarap niya? Paano siya magsalita? As in, dapat buhay na buhay siya sa isip mo. O, gets nyo na? Kung yung goal mo yung manibela, yung audience mo naman yung GPS. Hindi ka basta-basta pipili ng platform. Tatanungin mo yung GPS mo, saan ba madalas yung target audience ko? Yung sagot dyan, yun ang magsasabi kung dapat ka bang nasa Instagram, LinkedIn, o baka naman TikTok. At ito yung pinaka-critical na daloy na kailangan yung itatu sa isip nyo. Pansinin nyo yung pagkakasunod-sunod ha. Goal muna, tapos audience, tapos platform. At sa huling-huli pa lang, yung content. Alam nyo, 99% ng mga marketing failures, yun ay dahil binaliktad nila to. Nag-iisip agad ng content, gawa tayo ng video nang hindi alam kung para kanino at para saan. Wag na wag nyo yan gagawin. Okay, so gets na natin yung blueprint ng makina. Pero paano to sa totoong buhay? Paano ka mag-iisip hindi bilang isang estudyante na nagsasaulo lang, kundi bilang isang tunay na marketer na gumagawa ng desisyon araw-araw? Ito yung malaking pagkakaiba. Yung malaman kung ano ang definition ng ROAS, kaalaman yan. Pero yung malaman kung ROAS ba dapat yung tinitingnan mo ngayon o baka naman mas importante pa pala yung engagement rate sa campaign mo. Yan yung wisdom ng isang practitioner. Ang goal ay hindi lang malaman yung mga tools, kundi malaman kung kailan gagamitin ang bawat isa. So, anong itsura ng typical na araw ng isang marketer? Hindi yan walang tigil na pag-post lang ha. Isa siyang cycle. Una, nakikinig ka. Anong pinag-uusapan? Anong uso? Pangalawa, naghahanda ka ng content ng maayos, ng efficient. At pangatlo, at ito yung pinakamahalaga, nakikipag-ugnayan ka. Kasi ang tunay na marketing nangyayari yan sa mga pag-uusap, hindi lang sa pagpapublish.
Alam nyo, sa huli, dalawang landas lang talaga ang pwede mong tahakin sa social media marketing. Yung daan papuntang tagumpay at yung daan papuntang pagkabigo. At ang maganda, parehong may malinaw na mga palatandaan. Ang pundasyon ng lahat ng success story, iisa lang, kalinawan. Klaro yung goal nila. Klaro kung sino yung kausap nila. At dahil dyan, klaro rin yung mga desisyon nila. Bawat post, bawat ad, bawat comment, isa lang yung sinisigaw na mensahe kasi alam nila kung saan sila nakatayo at kung saan sila papunta. Sa kabilang banda naman yung pagkabigo, halos palaging resulta yan ng kaguluhan. Ito yung post lang ng post para lang may mailagay. Yung sakay lang ng sakay sa kung anong trend kahit walang connection sa brand. Yung nagpapatakbo ng ads na walang malinaw na objective. Magulo. Ang resulta, sayang na oras, sayang na pera, sayang na effort. Okay, so nakita nyo na yung sistema at yung dalawang landas. Ngayon, ang tanong, paano nyo sisiguraduhin na sa landas ng tagumpay kayo mapupunta? Pag-usapan natin yung personal na journey ninyo. Alam nyo, yung totoong sekreto, wala sa mga specific na taktika. Nasa mindset yan. Isang cycle yan eh. Kailangan mo ng pasensya kasi hindi instant yung resulta. Kailangan mong mag-eksperimento para matuto. Kailangan mo ng makatotohanang expectation para hindi ka sumuko agad. At syempre, kailangan mong patuloy na mag-aral dahil ang laro ay laging nagbabago. Ulit-ulitin mo lang yan. At heto na ang pinaka-practical na payo ko sa inyo. Yung skills mo, kailangan ng tulay para makarating sa opportunity. Ang tulay na yan, yan ang portfolio mo. Hindi sapat na sabihin mong marunong ka. Ipakita mo yung ebidensya. Ang isang magandang portfolio, parang sinasabi niya na, heto yung nagawa ko na at heto yung kaya kong gawin para sa'yo. Ngayon, para tapusin ang lahat ng to, bigyan natin ng buhay. Gawa tayo ng isang konkretong halimbawa at panoorin natin kung paano gumagana yung makina natin sa totoong mundo. Mula sa unang pyesa hanggang sa pinakahuli. Sige, isipin nyo. Meron tayong local yoga studio. Unang hakbang, layunin. Anong goal? Hindi pwedeng more sales. Gawin nating specific. Makakuha ng 25 na bagong miyembro sa loob ng isang buwan. Malinaw, di ba? Pangalawa, audience. Sino sila? Mga babae at lalaki, 25 to 45 years old na nakatira malapit sa studio. So alam na natin yan. Dahil dyan, madali na ang pangatlong hakbang, platform. Saan sila? Instagram, for sure. Visual, bagay sa yoga. Pang-apat, content. Dahil Instagram yan, gawa tayo ng magagandang reels, mga stories. Pang-lima, ads. Para bumilis, magpapatakbo tayo ng ads na nakatarget lang sa mga taong nasa paligid ng studio. At pang-anim, pagsukat. Paano natin malalaman kung gumana? Susukatin natin yung cost per registration. Kita nyo yung daloy? Walang hulaan. Bawat desisyon, konektado. At ito ang pinaka-importanting aral sa lahat. Walang desisyon dito na basta lang naisip. Yung pagpili sa Instagram, yung klase ng video na gagawin, yung call to action sa ad, lahat yan, direktang resulta ng layunin at ng audience na sinet natin sa simula. Hindi ito swerte. Ito ay isang sistema. At iiwan ko kayo sa kaisipang ito. Yung mga features sa Instagram, magbabago yan. Yung mga algorithm, mag-e-evolve yan. Pero yung sistema na pinag-aralan natin, yung daloy mula sa layunin, papuntang audience, papuntang platform, hanggang sa content, yan yung pundason na hinding-hindi magbabago. Masterin niya yung sistema at magiging handa kayo sa anumang pagbabago sa hinaharap.